Ngayong dagsana naman ang mga mamimili para sa Noche Buena, apela po ng Department of Trade and Industry sa MMDA, palusutin ang mga delivery truck ng mga grocery sa No Window Hour Scheme. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Alam mo, Connie, sa kabuuan, wala pa naman daw problema sa supply sa mga grocery store ng mga produktong pang Noche Buena. Pero ayon kay Yusek Chodoro Pascua, siya yung head ng DTI Consumer Protection Group, pwede lang magkaproblema kung hindi makarating agad yung mga delivery truck ng mga manufacturer. Nag-iikot na kasi yung DTI sa mga grocery stores para ma-monitor yung presyo, pati yung supply. Ngayon nagsisimula na yung dagsa ng mga mamimili para sa mga produktong pang Noche Buena. Ito yung dahilan kung bakit umaapela si Pascua sa MMDA na sana nga palusutin sa window hours ng color coding scheme yung mga delivery truck, lalo na yung mga may kargang perishable o yung madaling mapanis. Huling 4 na araw na raw kasi bago magpasko, ito na yung pinaka-critical para sa mga mamimili ng handa para sa Noche Buena. Nakausap natin sa telepono rin, maging si MMDA General Team Orbos. Ang sabi niya, wala silang problema sa apela ng DTI. Okay daw sa kanila ito para naman hindi talaga magkaroon ng aberya sa food supply. Ang hinihingi lang ng General Manager ng MMDA, kailangan naman magpunta sa MMDA yung manufacturer para mabigyan sila ng special permit, lalo na kung may karga sila mga perishables. May gumawa na raw nito at nagpunta talaga sa MMDA. Ito yung mga nagde-deliver ng perishables, katulad halimbawa daw ng Dizon Farms, at napagbigyan naman. Sa kabuuan, ayon sa DTI, wala namang paglabag sa suggested retail price sa mga basic commodities at Noche Buena items. May nasita lang si Yusek Pascua na 2 malaking grocery store kaninang umaga sa may Mandaluyong yan dahil walang shelf price ang ilang mga produkto. Maliban kasi sa SRP, binabantayan din na may shelf price. Ito, Connie, yung nakalagay na agad yung presyo, hindi mo nakahanap-hanapin dun sa may produkto. Kita mo na agad sa may estante kung magkano yung bibilhin mo. Dapat yan may shelf price. Yung 2 malaking grocery daw, hindi pumayag na makapasok ng media sa loob ng kanilang pamilihan. Ang pinagpapaliwanag na lamang yung 2 malaking grocery store, ang penalty sa violation ng shelf price o yung kawalan ng shelf price ay mula 5,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Unfair nga naman daw kasi para sa mga consumer kung walang shelf price, tapos magkakabulagaan na lamang pagka nandun na sa kahera. So sa paghahanda sa paparating na Noche Buena, wala pa namang paggalaw ng presyo, pero dati naman na itong sinabi ni DTI Yusek Pascua, posibleng magkaroon ng paggalaw sa presyo sa first quarter ng 2017 dahil nga nagkaroon ng pagbagsak sa halaga ng piso kontra sa dolyar. May mga produkto na ginagawa rito sa Pilipinas, pero yung mga sangkap na managamit ay imported. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido.